Biglang nagimbal ang buong lalawigan ng Laguna. Isang umaga, isang balita ang humagupit sa puso ng mga mamamayan na parang kidlat sa katanghalian. Sa barangay San Isidro, isang maliit na pamayanang agrikultural sa gilid ng Calauan, 39 na bangkay ng babae ang natagpuang nakatambak sa ilalim ng isang palaisdaan ng hito. Kumalat ang balita na mas mabilis pa sa apoy, mula sa bibig hanggang sa mga screen ng telebisyon. Nagdagsaan ang mga tao sa mga kalsada, ang ilan ay tumatakbo patungo sa lokasyon. Ang iba naman ay natigilan lamang sa kanilang mga beranda, hindi makapagsalita. Ang palaisdaang iyon ay matagal nang kilala bilang pinagkukunan ng kabuhayan ng isang magsasakang nagngangalang Mangkardo, isang lalaking nasa katanghalian ng buhay at kilala sa kanyang kasipagan. Walang sinuman ang makapaniwala na ang lugar na nagbibigay ng pagkain ay siya palang naglalaman ng isang mass grave. Sa pagkalat ng balita, dumagsa ang mga residente. Hindi nila lubos maisip ang narinig ng kanilang mga tainga, ngunit ang kanilang pagkamausisa ay humila sa kanilang mga paa. Noong umagang iyon, ang buhay sa barangay ay tila huminto. Ang mga palayan na karaniwang maingay sa tunog ng mga asarol, ang mga daanan na puno ng mga batang naghahabulan, ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang punto, ang malaking palaisdaan sa gitna ng barangay na napapalibutan na ngayon ng police line. Isang masangsang na amoy ang umaalingasaw kahit sa malayo. Ang mga mukha ng mga tao ay maputla, nakatitig ng maihalong pangingilabot at pagkamausisa. Isang ina ang nagtakip ng bibig gamit ang kanyang balabal, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Bumulong siya na imposible raw na ganoon karaming bangkay ang matagpuan sa iisang lugar. Sa kanyang tabi, isang matandang lalaki ang paulit-ulit na nag-aantanda ng krus, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang tungkod na kawayan. Ilang kabataang lalaki na sumubok tumulong sa mga otoridad ay napaupo na lamang matapos makita ang mga katawan na isa-isang inaahon mula sa malagkit at maitim na putik. Nang ang mga itim na body bag ay dalhin sa pampang, umalinggaw ang mga sigaw. Mahabang buhok, mga damit na gutay-gutay, balat na maputla at nangingitim, ang mga katawan ay nagkapatong-patong. Ang ilan ay nakatalipa, habang ang iba ay halos kasama na sa putik. Ang bilang ay hindi isa, hindi dalawa, kundi 39. Biglang nagkagulo ang paligid. May mga nagsasabing ito ay gawa ng sakripisyo para sa yaman, mayroon ding naniniwalang ito ay malawakang pagpatay. Ngunit lahat ay sumang-ayon na ang pangyayaring ito ay hindi pangkaraniwan. Si Kapitan Hernan Velasco, ang kapitan ng barangay, ay agad na dumating na may tensyon sa kanyang mukha. Sinubukan niyang pakalmahin ang mga residente gamit ang malakas na boses, hinihiling na ipaubaya na lang sa mga otoridad ang kaso. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa mga hikbi at sigaw. Nagsimulang dumating ang lokal na media. Ang mga kamera ay nakatutok sa mga natatarantang mukha ng mga residente, nire-record ang bawat galaw ng mga opisyal. Sa loob lamang ng ilang oras, lumabas ang malaking balita sa telebisyon. Ang headline ay yumanig sa buong bansa, 39 bangkay ng babae, natagpuan sa palaisdaan ng Hito sa Laguna. Sa tabi ng palaisdaan, si Jose Jojo de la Cruz, ang binatang unang nakakita sa telang sumabit sa kawayan, ay nakaupo pa rin at nanghihina. Maputlang-maputla ang kanyang mukha, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang imahe ng nangingitim na braso na hinila niya mula sa ilalim ng tubig ay hindi tumitigil sa pagsayaw sa kanyang isipan. Sinubukan niyang burahin ito sa kanyang alaala, ngunit habang mas kinakalimutan, mas lalo itong lumilinaw. Samantala, abala ang mga pulis sa paglalagay ng dilaw na tape, pinagbabawalan ang sinuman na lumapit. Isang batang forensic expert ang nagsalita sa mahinang tono na ang bilang ng mga biktima ay napakarami para sa isang maliit na barangay. Hindi ito ordinaryong krimen, anya. May mas malaking bagay sa likod ng mga bangkay na ito. Nagkukumpulan ang mga residente sa malayo. Sila'y nagbubulungan. Ang ilan ay naalala ang mga lumang kwento tungkol sa mga taong biglang yumaman na di umano ay gumagamit ng sakripisyo. Ang iba ay tumingin kay Mangkardo ng may pagdududa. Paanong ang palaisdaan na kanyang inalagaan ng buong pagmamahal ay naging isang mass grave? Ngunit mayroon ding nagtanggol sa kanya, sinasabing imposible na ang isang mapagbigay na tao ay makakagawa ng ganoong kasamaan. Nang araw na iyon, nagbago ang mukha ng barangay San Isidro. Hindi na ito ang tahimik na barangay na mailunti ang mga palayan,
kundi isang lugar na puno ng takot. Ang mga bata ay pinagbawalan ng lumabas ng bahay, ang mga pinto ay mahigpit na isinara. Ang mga tao ay nag-uusap sa mahinang boses, na parang takot na may makarinig. Ang anino ng kamatayan ay lumilipad sa ibabaw ng mga bubong, at ang amoy ng dugo mula sa palaisdaan ay nanunuot pa rin, nagpapaalala na ang trahedya ay totoo. Sa likod ng mga nagkukumpulan, isang reporter ang mabilis na nagsusulat sa kanyang notepad. Alam niyang ang kwentong ito ay magiging pangunahing balita, ngunit kahit siya ay hindi mapigilan ang pangingilabot. Paano natapos ang buhay ng 39 na babae sa isang lugar na dapat sana ipalaisdaan lang? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa isip ng lahat, ngunit walang sinuman ang may sagot. Nang gabing iyon, ang barangay ay binalot ng dilim na mas makapal kaysa dati. Walang maririnig na tunog ng karaoke mula sa mga kapitbahay, walang tawanan sa mga tindahan, tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig, na tila mga piping saksi sa trahedya. Natulog ang mga residente na may mabigat na puso, hindi alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngunit isang bagay ang sigurado, mula nang matuklasan ang nakakakilabot na pangyayari, ang barangay San Isidro ay hindi na kailanman magiging pareho. Pagsapit ng gabi, lalong bumigat ang kapaligiran sa barangay. Sa maliit na kapilya sa tabi ng daan, marahan ang tunog ng kampana para sa orasyon. Ngunit, hindi tulad ng dati, kakaunti ang mga taong nagsimba. Karamihan sa mga residente ay piniling manatili sa kanilang mga bahay, isinasara ng mahigpit ang kanilang mga pinto. Ang mga ina ay mas maagang nagsindi ng kanilang mga gasera, natatakot na ang dilim ay magdala ng masamang pangitain. Ang maliliit na bata ay nagtatanong kung bakit umiiyak ang mga tao, ngunit hinahaplos lamang ng kanilang mga magulang ang kanilang mga ulo nang walang sagot. Si Jojo mismo ay hindi makatulog. Ang imahe ng madilim na tela na kanyang hinila mula sa palaisdaan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang nangingitim na braso ng tao, na parang nararamdaman niya mismo ang pagdampi nito sa kanyang balat. Hirap siyang huminga, naninikip ang kanyang dibdib. Lumabas siya ng bahay, umupo sa beranda habang nakatingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila malungkot at ang hangin ay malamig na tumatagos sa buto. Sa di kalayuan, ang police line ay nakapalibot pa rin sa palaisdaan ni Mang Cardo. Ang mga searchlight ay nakabukas buong gabi, na nagpapakita sa palaisdaan na parang isang madilim na butas na lumalamon sa liwanag. Ang mga residenteng dumadaan ay pinipiling maglakad ng mabilis, ayaw man lang lumingon sa direksyong iyon. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay hindi na pareho, hindi na ito pinagkukunan ng pagkain, kundi isang libingan na nagtatago ng isang nakapangingilabot na sikreto. Sa barangay hall, ilang mga opisyal at matatanda sa komunidad ang tahimik na nagtipon. Sila'y sama-samang nagdasal ng rosaryo, humihingi ng proteksyon upang mailayo ang barangay sa mas malaking kapahamakan. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, lumitaw ang isang tanong na mahirap bigkasin, sino ang may gawa nito at bakit sa kanilang barangay pa? Nang gabing iyon, ang barangay San Isidro ay tunay na tahimik. Tanging ang tunog ng hanging dumadaan sa mga kawayanan at paminsan-minsang pagtahol ng aso ang maririnig sa malayo. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, alam ng lahat ang isang mapait na katotohanan, nagbago na ang kanilang buhay. Mula nang iahon ang 39 na bangkay mula sa ilalim ng palaisdaan, ang kapayapaan ng barangay ay nailibing kasama ng malagkit na putik na nananatili pa rin. Ang barangay San Isidro sa gilid ng Kalauan ay palaging kilala sa katahimikan nito. Bago pa man yumanig ang balita tungkol sa pagkatuklas ng mga bangkay, ang buhay doon ay simple at puno ng pagkakaisa. Sa umaga, ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa mga palayan na kararating lang ng tubig irigasyon. Ang mga tandang ay nagtilaok, kasabay ng tunog ng mga baka sa kanilang mga kawayang kulungan. Naniniwala ang mga residente na ang umaga ay isang biyaya, kung kailan ang grasya ay ipinagkakaloob ng Diyos. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa mga pilapil na naghihiwalay sa mga kabahayan. Nagpapalipad sila ng mga saranggolang gawa sa lumang dyaryo o kaya inaglalaro ng espada-espadahan gamit ang mga sanga ng kawayan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa sikat ng araw. Ang mga ina ay abala sa paghahanda ng almusal. May nagsasaing, may nagpiprito ng tuyo o itlog na maalat.
Samantala, ang mga ama ay naglalakad patungo sa bukid na may dalang asarol sa kanilang mga balikat. Ang ilan ay may bitbit na sigarilyong nilukot sa dahon ng mais. Sa hapon, ang barangay ay kasing ganda pa rin. Ang mga batang umuuwi mula sa eskwela ay naupo sa tabi ng daan habang binubuksan ang kanilang simpleng baon, madalas ay nilagang kamote o saging. Ang mga binata ay nagtitipon sa maliit na basketball court malapit sa barangay hall. Kahit na ang bola ay luma na at medyo malambot, ang kanilang sigawan ay nagbibigay buhay at sigla sa barangay. Ang barangay hall ng San Isidro ay laging sentro ng mga gawain. Doon nagtitipon ang mga residente kapag may pulong, umpukan, o kahit para lang umupo at magkape. Si Kapitan Hernan Velasco ay madalas na nandoon, nagbibigay ng mainit na pagbati at nangangamusta sa bawat pamilya. Kilala siyang palangiti at hindi nag-aatubiling tulungan ang mga residenteng may problema sa pera. Marami ang tumatawag sa kanya na ama ng barangay, na tila siya talaga ang ama ng lahat. May mga tradisyon din ang barangay na pinananatili. Tuwing Biyernes ng hapon, maririnig ang pagrorosaryo mula sa kapilya. Nagtitipon ang mga residente, nagdarasal para sa mga yumao nilang ninuno. Ang mga bata ay nakaupo sa tabi ng kanilang mga magulang, natututong bumigkas ng mga dasal. Pagkatapos ng dasal, nagsasalo-salo sila sa simpleng pagkain tulad ng lugaw, ginataang bilo-bilo o suman. Ang mga sandaling ito ng pagsasama ay nagpapadama sa lahat na sila ay isang malaking pamilya. Walang gaanong nagbago sa barangay San Isidro sa loob ng maraming taon. Ang mga daan ay lupa pa rin, maliban sa ilang bahagi na sementado na. Malawak ang mga palayan, luntian sa panahon ng taniman, at kulay ginto kapag anihan. Ang mga residente ay nabubuhay sa pagsasaka, pag-aalaga ng hayop o maliliit na negosyo. Mabagal ang takbo ng buhay, puno ng pasensya. Tila sinasadya ng panahon na magdahan-dahan upang hindi nila mawala ang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng lahat ng kapayapaang iyon, may isang lugar na laging sentro ng atensyon, ang palaisdaan ng hito ni Mang Cardo. Ang malalaking palaisdaan na kanyang pinag-ingatan ay madalas na ipinagmamalaki ng barangay. Maraming kabataan ang binigyan niya ng trabaho, tumutulong sa pagpapakain ng isda o paglilinis ng putik. Kilala si Mang Cardo bilang mapagbigay, madalas ay nagbabayad siya ng higit pa sa karaniwang sahod para lang bigyan sila ng inspirasyon. Mayroon din siyang ugali na magbigay ng simpleng payo na puno ng kahulugan. Ang hito ay isang pasensyosong nilalang, sabi niya. Nabubuhay sa maduming tubig, pero nananatiling matatag kahit hindi perpekto ang kapaligiran. Kung matututo ang tao sa hito, magiging mas matibay ang buhay. Ang payo na iyon ay laging naaalala ng mga residente, at madalas itong inuulit sa mga umpukan na parang isang panalangin gumagabay sa kanilang mga hakbang. Lahat ay naniniwala na ang barangay San Isidro ay mananatiling mapayapa magpakailanman. Walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng palaisdaan na puno ng matatalinong payo ay nagtatago ng isang madilim na sikreto na sa huli ay magpapabago sa kapalaran ng buong barangay. Noon, walang sinuman ang handang harapin ang katotohanan. Sila ay nabubuhay lamang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nagtatrabaho, tumatawa at nagdarasal tulad ng dati. Ang mga mapayapang araw na iyon ay ngayon ay isang mapait na alaala na lamang. Sa tuwing titingin ang mga residente sa mga palayan o upo sa barangay hall, naaalala nila kung gaano katahimik ang buhay bago mabunyag ang katotohanan. Ang kapayapaan na dati nilang ipinagmamalaki ay nasira na, pinalitan ng takot at pagdududa. Tila ang barangay na dati mabagal ang takbo ay biglang sinalanta ng isang malakas na bagyo na sumira sa lahat. Ngunit para sa mga nakikinig ng may pasensya, ang paggunita sa mapayapang mukha ng barangay San Isidro ay isang mahalagang paalala na ang buhay ay maaaring masira sa isang iglap, at na ang tunay na katahimikan ay hindi palaging nangangahulugang kaligtasan. Dahil sa likod ng tubig na tila kalmado, maaaring may nakatagong madilim na agos na nakamamatay. Si Mang Cardo ang isa sa pinakakilalang tao sa barangay San Isidro. Bukod sa kapitan, ang lalaking ito ay kilala bilang masipag, matatag at simple. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok, ang kanyang balat ay maitim dahil sa sikat ng araw, ngunit isang mainit na ngiti ang laging nakaguhit sa kanyang mukha. Bawat taong makasalubong niya ay babatiin niya ng may kabaitan, na parang lagi siyang may oras para makinig sa mga problema ng iba.
Ang palaisdaan ng hito na kanyang itinayo ay hindi resulta ng isang iglap. Ilang dekada na ang nakalipas, noong siya ay nasa edad 30 pa lamang, nagpasya siyang subukan ang pag-aalaga ng isda sa lupang minana niya sa kanyang mga magulang. Ang lupain ay dati isang maliit na palayan lamang, hindi sapat ang lawak para taniman ng palay. Sa tiyaga, hinukay niya ang lupa, gumawa ng simpleng palaisdaan na may mga pader na gawa sa putik na pinatibay ng kawayan. Noong una, ilang daang hito lamang ang kanyang alaga. Hindi gaanong kalaki ang kita, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang determinasyon. Kilala siyang hindi sumusuko. Sa tuwing nabibigo ang kanyang ani, susubukan niya ulit sa ibang paraan. Minsan, lahat ng kanyang isda ay namatay dahil masyadong marumi ang tubig. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, natutunan niyang gumawa ng simpleng sirkulasyon gamit ang mga lumang tubo upang ang tubig ay patuloy na gumalaw. Mula doon, nagsimulang lumago ang kanyang mga palaisdaan. Unti-unti tumaas ang kanyang kita. Mula sa perang kinita niya, bumili siya ng karagdagang lupa at naghukay muli. Ngayon, mayroon na siyang higit sa 10 malalaking palaisdaan. Tinitingala siya ng mga taga-barangay bilang isang modelo. Hindi lang niya binuo ang sarili niyang negosyo, kundi nagbigay din siya ng trabaho sa mga kabataan sa barangay. Maraming kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang nakakakuha pa rin ng pera sa pagtulong sa palaisdaan. May mga nabubuhat ng pagkain ng isda, may naglilinis ng putik, at mayroon ding nagbabantay sa gabi. Hindi kailanman naging maramot si Mang Cardo, minsan pa nga inagbabayad siya ng higit sa nararapat. Ang dahilan niya ay simple, upang hindi mawala ng gana sa pagtatrabaho ang mga kabataan. Mahilig din siyang magbigay ng payo. Kapag nakaupo sa isang umpukan kasama ang mga matatanda sa barangay, madalas siyang nagsasalita tungkol sa pilosopiya ng buhay mula sa hito. Ang hito ay isang malakas na nilalang, sabi niya. Nabubuhay sa maduming tubig ngunit nananatiling matatag, hindi nagrereklamo kahit hindi perpekto ang kapaligiran. Kung matututo ang tao, maaari rin tayong maging matatag sa mahihirap na sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay madalas na inuulit hanggang sa ito'y itinuring na isang matalinong kasabihan. Maraming kabataan ang nakaramdam ng inspirasyon, mayroon pang ang nagtago ng mga salitang iyon sa kanilang puso bilang paalala kapag nahaharap sa mga pagsubok. Sa kanyang simpleng bahay na may pader na pulang ladrilyo, si Mang Cardo ay nakatira kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Kilala siyang mapagmahal sa pamilya, hindi kailanman nagtataas ng boses sa kanyang asawa, at laging nagsisikap na pag-aralin ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. Para sa kanya, ang edukasyon ang daan upang ang susunod na henerasyon ay hindi maghirap tulad niya noong kanyang kabataan. Ang buhay ng pamilya ni Mang Cardo ay tila normal. Walang anumang kakaibang senyales. Kapag may handaan, lagi siyang dumadalo na may dalang bigas o manok. Kapag may namatay, tumutulong siyang maghukay ng libingan. Kapag buwan ng Pasko, nagbibigay siya ng tulong sa mga ulila. Lahat ng kabutihang iyon ay nagpahirap sa mga tao na isipin na ang kanyang palaisdaan ay magiging lugar kung saan matatagpuan ang napakaraming bangkay. Para sa mga kabataan sa barangay, ang pagtatrabaho sa palaisdaan ni Mang Cardo ay isang karangalan. Natutunan nila na ang pagsisikap ay nagbubunga. Si Jojo, isa sa kanila, ay madalas na nagkukwento sa kanyang mga kaibigan na si Mang Cardo ay hindi lamang isang amo, kundi isang guro sa buhay. Naaalala niya isang hapon nang magreklamo siya sa pagod, tinapik ni Mang Cardo ang kanyang balikat at sinabing, kung ang hahanapin lang natin ay ang madali, ang buhay ay laging magiging mabigat. Ngunit kung haharapin natin ito, unti-unti ang bigat na iyon ay gagaan. Lahat ay naniniwala na si Mang Cardo ay isang mabuting tao. Siya ay simbolo ng kasipagan at isang buhay na patunay na ang isang taga-probinsya ay maaaring magtagumpay nang hindi iniiwan ang kanyang pinagmulan. Iyon ang dahilan kung bakit nang magsimulang umalingasaw ang mabahong amoy mula sa kanyang palaisdaan, walang sinuman ang naglakas loob na mag-akusa. Mas pinili nilang takpan ang kanilang mga ilong at isipin na ito ay ordinaryong putik lamang. Ngunit, sa katahimikan, ang tadhana ay naghahanda ng isang sorpresa. Ang palaisdaan na matagal nang itinuturing na biyaya at pinagkukunan ng kabuhayan ay nagtatago pala ng isang madilim na sikreto. Isang sikreto na dahan-dahang hihila sa pangalan ni Mang Cardo sa gitna ng bagyo ng pagdududa.
At ang mga residenteng matagal nang humanga sa kanya ay malapit nang harapin ang isang mapait na katotohanan na mahirap tanggapin. Mula pagkabata, sanay na si Jojo sa amoy ng palaisdaan ng hito. Para sa kanya, hindi ito nakakabagabag. Sa tuwing tumutulong siya sa pagpapakain sa palaisdaan ni Mang Cardo, kaya niyang pigilin ang kanyang hininga at ituring itong bahagi ng trabaho. Ngunit sa isang mahabang tag-araw noong 2023, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang umaga, habang dala niya ang isang sako ng pagkain ng isda sa tabi ng palaisdaan, nasalubong siya ng isang nakakaduwal na amoy. Ang amoy ay hindi lamang amoy ng isda o putik na sumisingaw dahil sa init ng araw. Mayroong mas matapang, mas masangsang, tulad ng isang nabubulok na hayop na matagal nang nakababad. Huminto si Jojo sandali, tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang braso. Nasusuka siya at nanghihina ang kanyang mga tuhod. Sinubukan niyang baliwalain ito. Mabilis niyang isinaboy ang pagkain, umaasang lalabas ang mga hito at mag-uunahan sa pagkain. Ngunit, kakaunti lamang ang lumitaw sa ibabaw. Karaniwan, daan-daang gutom na hito ang lumalabas, nagsisiksikan para sa pagkain. Ngayon, bahagya lamang kumilos ang tubig, at pagkatapos ay bumalik sa pagiging tahimik. Nagtatakang tumingin si Jojo, puno ng tanong ang kanyang isipan. Si Mang Cardo, na nakakita sa kanya, ay bahagyang umiti lamang. Sabi niya, normal lang daw iyon. Kapag mahaba ang tag-araw, ang tubig sa palaisdaan ay naglalabas talaga ng mas matapang na amoy. Kapag umulan, mawawala rin daw lahat. Tumango si Jojo kahit na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Ayaw niyang isipin na siya ay isang binatang masyadong maraming tanong. Bukod pa rito, sino ang maglalakas loob na sisihin si Mang Cardo, ang pinakamapagbigay na tao sa barangay? Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang amoy. Sa tuwing umiihip ang hangin mula sa direksyon ng palaisdaan, ang mga residenteng nakatira sa malapit ay nahihilo. Isang ina ang nagreklamo na sumasakit ang kanyang ulo tuwing hapon. Samantala, isang ama ang nagkwento na ayaw nang dumaan ng kanyang anak malapit sa palaisdaan dahil hindi nito matiis ang amoy. Ang usapang ito ay madalas na maririnig sa tindahan malapit sa barangay hall. Ngunit, sa tuwing may reklamo, laging may nagtatanggol. Palaisdaan iyan. Natural lang na mabaho, sabi ng mga matatanda. Lalong nabalisa si Jojo. Sa tuwing nagpapakain siya, kailangan niyang pigilin ang kanyang hininga ng matagal. Sa gabi, kapag dala ng hangin ang amoy na iyon sa kanilang bahay, nagigising siya dahil sa pagkasuka. Naupo siya sa gilid ng kanyang papag, nakatingin sa kisame ng kanilang bahay na kawayan. May masamang kutob siyang hindi niya maipaliwanag. Ngunit, pinili niyang manahimik, natatakot na isipin na naghahanap lang siya ng gulo. Isang hapon, nakaupo siya sa tindahan at nakikinig sa bulungan ng mga residente. Isang ina ang nagtakip ng ilong at sinabing, may mali. Isang binata pa nga ang naglakas loob na bumulong na baka may sadyang itinapon sa palaisdaan. Ngunit, natigil ang usapan nang dumaan si Kapitan Hernan sa harap ng tindahan. Lahat ay biglang natahimik, nagkunwaring abala sa kanilang mga kape. Nang gabing iyon, muling nagising si Jojo dahil sa masangsang na amoy na mas matindi kaysa dati. Lumabas siya ng bahay, tumayo sa bakuran, at tumingin sa direksyon ng palaisdaan na natatakpan ng manipis na hamog. Ang ilaw ng gasera sa tabi ng palaisdaan ay malabo, halos mamatay na. Ang huni ng mga kuliglig ay humahalo sa ihip ng hangin. Ngunit, ang gabi ay tila mas tahimik. Kinilabutan si Jojo na parang ang buong barangay ay nagpipigil ng hininga. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso. Ngunit ang masamang kutob ay lalong lumalakas. Mayroong isang bagay na nagtatago sa ilalim ng maduming tubig ng palaisdaan, isang bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng tag-araw. Sa kanyang puso, nagsimulang maniwala si Jojo na ang amoy ay hindi lamang putik, may isang malaking sikreto na nakatago sa ilalim. Ngunit hindi niya ito masabi kaninuman. Lahat ay masyadong gumagalang kay Mang Cardo. Sino ang maniniwala kung ang isang mabait na magsasaka ay may itinatago sa kanyang palaisdaan? Tanging sa sarili na lamang niya itinago ni Jojo ang kanyang takot. Hindi niya alam na malapit nang mapatunayan ang kanyang hinala sa pinaka-nakakakilabot na paraan.
Nang umagang iyon, kasisikat pa lamang ng araw sa likod ng maliit na burol sa silangan ng Barangay San Isidro. Ang hamog ay nakakapit pa sa dulo ng mga dahon, habang ang mga tandang ay nagsasagutan mula sa iba't ibang direksyon. Dahan-dahang naglakad si Jojo patungo sa palaisdaan ni Mang Cardo. Sa kanyang balikat, nakasabit ang isang sako ng pagkain ng isda. Mabigat ang kanyang mga hakbang, hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa masamang pakiramdam na bumabagabag sa kanya mula pa kagabi. Ang mabahong amoy mula sa palaisdaan ay lalong hindi na matiis. Noong nakaraang gabi, nasuka pa siya dahil dinala ng hangin ang masangsang na amoy sa kanilang bahay. Nag-aalangan, isinaboy niya ang pagkain sa ibabaw ng tubig. Ngunit kakaunti lamang ang hitong lumabas. Ang palaisdaan na karaniwang maingay sa paggalaw ng mga isda ay ngayon ay tila tahimik. Ang maduming, kulay kapeng tubig ay parang may itinatago. Tinawag ni Jojo si Mang Cardo, umaasang lalabas ang matandang lalaki mula sa maliit na bahay sa tabi ng palaisdaan. Ngunit ang pinto ay mahigpit na nakasara. Walang sumasagot, walang senyales ng buhay. Dahil sa pagkabalisa, umupo si Jojo sa tabi ng palaisdaan, nakatingin sa ibabaw ng tubig na paminsan-minsan ay naglalabas ng maliliit na bula. Lalong tumindi ang mabahong amoy. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. Nanaig ang kanyang pagkamausisa, kinuha niya ang isang mahabang kawayan na karaniwang ginagamit sa paghalo ng pagkain. Dahan-dahan niyang itinulak ito sa ilalim ng palaisdaan, umaasang makahanap ng sagot. Nang iangat niya muli ang kawayan, may sumabit dito. Isang telang madilim, basa at may masangsang na amoy. Noong una, inakala niyang basura lang ito, ngunit nang hilahin niya ito ng mas malakas, naramdaman niyang konektado ito sa isang bagay na mabigat. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jojo. Hinilan niya ang kawayan gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Mula sa maduming tubig, dahan-dahang lumitaw ang isang anyo na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang braso ng tao, nangingitim, namamaga at puno ng putik ang umangat. Nanayo ang mga balahibo ni Jojo, hindi siya makahinga. Sa isang garalgal na sigaw, natumba siya. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi na niya kayang tumingin. Agad siyang bumangon at tumakbo ng buong lakas patungo sa daan ng barangay. May bangkay, sigaw niya, basag ang boses. May bangkay sa palaisdaan. Ang sigaw na iyon ay nagpabuhos sa mga residente mula sa kanilang mga bahay. Mayroon pang may dala ng asarol, may tumatakbo ng walang sapin sa paa. Mayroon ding kasama ang kanilang mga anak. Sinundan nila si Jojo patungo sa palaisdaan. Nang makita nila mismo, agad na nagkagulo ang paligid. Isang matandang lalaki ang napaupo, ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Isang ina ang sumigaw ng malakas habang tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang damit. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang minuto, dose-dosena na ang nagtipon sa paligid ng palaisdaan. Nagtulakan sila, ang ilan ay sinusubukang tiyakin kung ano ang nakita ni Jojo. Ilang kabataan ang naglakas loob na hilahin pa ang madilim na tela. Ang resulta ay nagpatahimik sa lahat. Mula sa putik, lumitaw ang katawan ng isang batang babae na may mahabang buhok, gutay-gutay na damit at balat na maputla at nangingitim. Muling umalingaw ang mga sigaw. Lalong nagpanik ang mga residente. May mga hinimatay. May mga umiyak habang ang iba ay walang tigil na nag-aantanda ng krus. Pagkatapos ay may sumigaw, hindi lang isa, marami sila. Nagbayanihan ang mga residente upang alisin ang tubig sa palaisdaan gamit ang mga pansamantalang bomba. Sa bawat pagbaba ng tubig, isang mas nakakakilabot na tanawin ang lumilitaw. Ang mga katawan ng mga babae ay nagsulputan mula sa ilalim ng putik. May mga nakatali pa, may mga nabubulok na, at mayroon ding halos kasama na sa lupa. Patuloy na dumadami ang bilang. Hindi na mabilang ng mga residente ng malinaw, tanging nakatitig na lamang sila sa pangingilabot sa kanilang harapan. Sa loob lamang ng ilang oras, nabunyag na hindi isa o dalawa, kundi dose-dosena. Ang Barangay San Isidro ay naging isang dagat ng mga sigaw. Ang mga bata ay inilayo, pinagbawalan na tumingin. Ang mga ama ay abala sa pagpapakalma sa kanilang mga asawa at kapitbahay, ngunit masyadong malaki ang takot upang pigilan.
Ang salitang sakripisyo ay nagsimulang marinig mula sa bibig sa bibig. Matagal nang may kwento tungkol sa mga taong biglang yumaman na di umano ay gumagamit ng buhay ng tao. Ngayon, ang palaisdaan ni Mang Cardo ang naging sentro ng akusasyon. Si Jojo mismo ay nakaupo at nanghihina sa ilalim ng isang puno ng nara malapit sa palaisdaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, blanko ang kanyang mga mata. Ang alaala ng nangingitim na braso ay hindi mawala. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad, sinusubukang burahin ang nakakakilabot na imahe. Ngunit walang saysay. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay pagkatapos ng araw na iyon. Lalong hindi makontrol ang mga nagkukumpulan sa tabi ng palaisdaan. Iyak, sigaw at bulungan ng takot ay naghalo-halo. May mga naniniwala na ito ay gawa ng sakripisyo. May mga direktang nag-aakusa kay Mang Cardo. Mayroon ding tahimik lamang na may maputlang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na boses ang biglang narinig. Lahat ng residente, pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Ipaubaya natin ang lahat sa mga otoridad. Ang boses na iyon ay mula kay Hernan Velasco, ang kapitan ng Barangay San Isidro. Dumating siya kasama ang ilang mga kagawad, nakasuot ng puting polo at pantalon. Kilala si Kapitan Hernan bilang isang mabait at mapagbigay na leader. Sa loob ng 2 termino ng kanyang pamumuno, lagi siyang nasa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Tinutulungan niya ang mga batang mahihirap sa kanilang pag-aaral, nagbibigay ng donasyon para sa pag-aayos ng mga kalsada, at madalas pang ang tumutulong sa panahon ng anihan. Dahil dito, maraming residente ang tumatawag sa kanya na ama ng barangay. Ang kanyang presensya sa palaisdaan ay tila nagbigay ng lakas, kahit papaano para sa mga naniniwala sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit na matatag ang kanyang pananalita, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay nanginginig na tila may itinatagong hindi niya masabi sa harap ng maraming tao. Tumayo siya sa tabi ng palaisdaan, sinusubukang pigilan ang bulungan ng mga residente na nagiging akusasyon na. Mga taga San Isidro, huwag tayong magkawatak-watak dahil sa mga hinala. Alam nating lahat kung sino si Mang Cardo. Siya ay isang mabuting tao, masipag. Imposibleng magawa niya ang ganitong bagay. Ilang tao ang tumango bilang pagsang-ayon, naramdaman ang pagkalma dahil sa kanyang mga salita. Ngunit, ang iba ay nag-aalinlangan pa rin, ang bulungan ay patuloy na naririnig sa likuran. May bumulong na kahit ang mabuting tao ay maaaring magbago. Mayroon ding nagsabi sa kanyang kapitbahay na manahimik, baka masaktan ang damdamin ng kapitan. Lumapit si Kapitan Hernan kay Jojo na nakaupo pa rin at nanginginig sa ilalim ng puno. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ng binata. Jojo, pakalmahin mo ang sarili mo. Ginawa mo ang tama sa pagsasabi sa mga residente. Ngayon, hayaan nating ang mga pulis ang gumawa ng kanilang trabaho. Ang kanyang mga salita ay nakakakalma, ngunit naramdaman ni Jojo ang kakaiba. Ang tingin ni Kapitan Hernan sa kanya ay matalim, na parang may gusto siyang tiyakin. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis mula sa lokal na istasyon. Ang police line ay pinalawak. Ang mga residente ay pinagbawalan na lumapit. Ilang opisyal ang abala sa pagdodokumento ng kondisyon ng palaisdaan, habang ang mga residente ay nanonood lamang mula sa malayo. Ang dating magulong sitwasyon ay dahan-dahang naayos. Bagaman ang takot ay nananatili sa hangin, dumating din ang lokal na media. Ang mga kamera ay nakatutok sa mga natatarantang mukha ng mga residente, ang iyak ng mga ina, at syempre, ang palaisdaan na puno ng putik at mga bangkay. Mabilis na kumalat ang malaking balita, 39 bangkay ng babae, natagpuan sa palaisdaan ng Hito sa Laguna. Ang Barangay San Isidro, na bihirang mabanggit sa media, ay biglang naging sentro ng atensyon. Sa gitna ng mga nagkukumpulan, si Kapitan Hernan ay matatag na sumasagot sa mga tanong ng mga reporter. Makikipagtulungan kami sa mga pulis. Hahanapin ng Barangay San Isidro ang katotohanan. Sinubukan niyang panatilihin ang imahe ng isang malakas na lider. Ngunit sa likod ng kanyang palangiting mukha, ilang mga residenteng mapagmasid ang nakapansin na may kakaiba. Nang gabing iyon, nang humupa na ang sitwasyon, muling naglakad si Kapitan Hernan sa mga daan ng barangay. Binati niya ang mga residenteng nakaupo pa rin sa kanilang mga beranda, pinapakalma sila upang hindi matakot.
Ngunit ang bulungan ay sumusunod pa rin sa kanyang mga hakbang. May nagsabing masyado siyang kalmado. Mayroon ding pumuri sa kanyang pasensya. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng mas malakas. Lahat ay nagtago na lamang ng kanilang hinala sa kanilang mga puso. Para sa mga residente, si Kapitan Hernan ay nananatiling isang respetadong kapitan. Ngunit para sa iilan, isang bagong tanong ang lumitaw, bakit napakabilis niyang dumating sa lugar? Tila alam na niya kung ano ang nangyari. At bakit maputla ang kanyang mukha nang makita ang mga bangkay na inaahon mula sa putik? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, walang sagot. Ngunit, isang bagay ang sigurado, nang gabing iyon, nalaman ng lahat ng residente na ang kapayapaan ng kanilang barangay ay nasira na. At kahit na sinubukan ni Kapitan Hernan na pakalmahin sila, ang nakakakilabot na imahe mula sa ilalim ng palaisdaan ay hindi madaling mabura. Nang araw na iyon, ang barangay San Isidro ay biglang naging isang dagat ng tao. Ang maliliit na kalsada na karaniwang dinadaanan lamang ng mga nagtitinda ng gulay o mga batang nagbibisikleta ay ngayon ay puno ng mga sasakyan ng pulis, motor ng mga reporter, at mga nagkukumpulang residente na walang tigil sa pagbubulungan. Ang simpleng barangay hall ay naging isang pansamantalang command post. Ang mga mesang gawa sa kahoy ay puno ng mga ulat, litrato, at kagamitan ng pulis. Ang police line na nakapalibot sa palaisdaan ay tila isang hangganan. Sa loob nito, abala ang mga forensic expert, isa-isang inaangat ang mga body bag at isinasakay sa ambulansya. Sa labas ng linya, nakatitig ang mga residente na may maputlang mukha. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay blanko lamang ang tingin. Ang mabahong amoy na may halong putik ay nanunuot pa rin, nagdaragdag sa pangingilabot. Dumating ang lokal at pambansang media. Ang malalaking kamera ay nakatutok sa palaisdaan. Ang mga mikropono ay nagsisiksikan sa harap ng bibig ng mga residenteng sumisigaw. Nag-uunahan ang mga reporter sa paghahanap ng kwento. Isang batang mamamahayag pa nga ang nag-live broadcast mula sa tabi ng palaisdaan. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang ito ang pinakamalaking pagtuklas sa kasaysayan ng krimen sa Laguna. Agad na tumulong ang pambansang pulisya. Sa kanila, isang batang investigador na nagngangalang Marco Reyes ang naatasang mamuno sa paunang investigasyon. Nasa edad 30 pa lamang siya, ngunit maganda ang kanyang reputasyon. Kilala siyang matatag, matyaga, at madalas na nagtatagumpay sa paglutas ng mahihirap na kaso. Nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng barangay hall, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. May malaking pag-asa sa mukha ng mga residente na parang ang kanyang pagdating ay makapagbibigay ng sagot. Bumaba si Marco mula sa sasakyan ng may tiwala sa sarili. Agad siyang sinalubong ni Kapitan Hernan, mahigpit na kinamayan. "Welcome, sir. Hinihintay ng aming barangay ang inyong tulong." Mainit ang kanyang mga salita, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Marco ng ilang segundo na parang sinusubukang basahin ang nasa isip ng kapitan. Pagkatapos ay tumango lamang siya. "Gagawin namin ang aming makakaya. Pakiusap, huwag ninyong itago ang anumang impormasyon." Pagdating sa palaisdaan, matagal na natahimik si Marco. Sa kanyang harapan, nakalatag ang maduming putik na halos naalis na. Ang mga basang tela ay nakikita pa. Ang mga bahagi ng katawan na hindi pa naiaangat ay nakalubog sa ilalim. Ang masangsang na amoy ay tumago sa kanyang mask. Sanay na siyang makakita ng mga biktima ng krimen. Ngunit ang ganito karaming bilang ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Sa tabi ng palaisdaan, nakita niya ang isang binatang nakaupo at tulala. Maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Nagtanong si Marco sa mga residente, at isang ina ang sumagot, siya si Jojo, ang binatang unang nakakita sa mga bangkay. Lumapit si Marco at umupo sa tabi ni Jojo. "Ikwento mo sa akin mula sa simula, anak. Huwag kang magtago ng anuman." Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Jojo kung paano niya natagpuan ang itim na tela na konektado pala sa braso ng tao. Paputol-putol ang kanyang mga salita, ngunit malinaw ang kanyang katapatan. Nakikinig si Marco ng mabuti, dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang salarin, kundi isang biktima ng trauma na mahihirapang gumaling. Samantala, lalong dumami ang tao sa barangay.
Naglilibot ang mga reporter para sa impormasyon. Ang ilan ay sinusubukang lampasan ang police line. Nagkukumpulan ang mga residente sa mga tindahan, nagpapalitan ng kwento. May mga naniniwalang ito ay kaso ng pagpatay. Mayroon ding naninindigan na ito ay sakripisyo. Ang dating tahimik na barangay ay ngayon ay tila isang malaking entablado. Isang lugar kung saan lahat ay naghihintay ng sagot. Sa barangay hall, isang malaking pisara ang inilagay. Ang mga pangalan ng mga biktima ay nagsimulang isulat. Bagaman ang ilan ay hindi pa nakikilala, abala ang mga pulis sa pagsusuri ng mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa mga nakaraang taon. Nagpatong-patong ang mga datos, nagkalat ang mga dokumento. Lahat ay nagpapakita na ang trahedyang ito ay hindi bago, kundi isang mahabang tanikala na matagal nang nakatago. Pagsapit ng gabi, nanatiling abala ang barangay. Ang mga searchlight ay nakatutok sa paligid ng palaisdaan. Nagpapalitan ng bantay ang mga opisyal. Ang mga reporter ay nag-aabang pa rin, umaasa sa anumang bagong development. Ang mga residente ay nakaupo sa kanilang mga beranda, nagbubulungan, natatakot na marinig ng mga dayo. Ang mga bata ay hindi makatulog, nagtatanong kung lalabas ba ang mga multo mula sa palaisdaan. Hinahaplos lamang sila ng kanilang mga magulang, hindi alam kung ano ang isasagot. Mula ng araw na iyon, ang San Isidro ay hindi na isang simpleng barangay na mabagal ang takbo ng buhay. Ito ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ngunit, sa likod ng ingay ng media at atensyon ng publiko, may isang sikreto na mas madilim na naghihintay na mabunyag. At si Marco Reyes, ang batang investigador na kararating lamang, ay hindi alam na ang kasong ito ay hihila sa kanya ng mas malalim kaysa sa isang simpleng tungkulin lamang. Nang hapong iyon, ang araw ay papalubog na. Ang kalangitan ng Laguna ay nagsimulang magkulay kahel. Sa tabi ng palaisdaan, abala pa rin ang mga forensic experts sa pag-aangat ng mga bangkay. Ang mga itim na body bag ay nakahilera sa daan ng barangay, nilagyan ng numero gamit ang puting tisa para madaling makilala. Nakatingin ang mga residente mula sa malayo. Ang ilan ay nagtakip ng mukha gamit ang kanilang damit, ang iba ay tahimik na nagdarasal na may basang mga mata. Nakatayo si Marco Reyes malapit sa police line. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa mga body bag. May kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang instinct ay nag-udyok sa kanya na lumapit, na parang may tumatawag sa kanya. Isa sa mga body bag ay hindi pa naisasakay sa ambulansya. Humingi ng pahintulot si Marco na tingnan ito. Nag-alinlangan ang opisyal, ngunit nagpumilit siya. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang hinila ang zipper. Ang mabahong amoy ay sumalubong sa kanya, tumagos hanggang sa kanyang dibdib, ngunit patuloy siyang tumingin. Ang mukha na nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang babae na nasa edad 40. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay nasira na ng putik. Ngunit ang mga linya nito ay napakapamilyar. Napaurong si Marco. Nanikip ang kanyang dibdib, uminit ang kanyang mga mata. Tila huminto ang mundo. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina. Inay! Ang boses na iyon ay halos hindi marinig, ngunit nakita ng lahat ang kanyang pamumutla. Ang kasamahan niya sa tabi ay nagtatakang tumingin at nagtanong kung kilala niya ang biktima. Huminga ng malalim si Marco, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Dahan-dahan siyang tumango. Ang mukhang ito. Kamukhang-kamukha ng aking ina, si Elena, na nawala 20 taon na ang nakalipas. Biglang natahimik ang paligid. Ang mga opisyal ay nakatingin kay Marco ng maihalong simpatya at pagkabigla. Walang sinuman ang nag-akala na ang investigador na ipinadala mula sa lungsod ay matatagpuan ang sarili niyang ina sa mga biktima. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay biglang bumalik. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki na nakaupo sa beranda ng kanilang bahay, naghihintay sa kanyang ina na umuwi mula sa palengke. Ngunit ng araw na iyon, hindi na bumalik ang kanyang ina. Sinabi ng mga kapitbahay na baka nagtrabaho siya sa ibang bansa o baka tumakas. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na ng lahat, ngunit ang sugat na iyon ay hindi kailanman naghilom sa puso ni Marco. Ngayon, pagkatapos ng 2 dekada, lumitaw ang sagot sa pinakamasakit na paraan.
Hindi umalis ang kanyang ina, siya ay naging isang biktima, inilibing kasama ng dose-dosenang iba pang babae sa ilalim ng palaisdaan. Muling isinara ni Marco ang zipper ng body bag. Ang kanyang mga luha ay pumatak ng hindi mapigilan, ngunit ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang aking tungkulin ng propesyonal. Ngunit mula ngayon, ang kasong ito ay personal na rin sa akin. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay malabo sa kalangitan, mag-isang nakatayo si Marco sa tabi ng palaisdaan. Ang masangsang na amoy ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa madilim na putik na kabubunyag lamang ng sikreto. Sa garalgal na boses, bumulong siya, "Inay, ipinapangako kong hahanapin ko kung sino ang gumawa nito, at sisiguraduhin kong magbabayad sila." Umihip ang hangin, dala ang tunog ng mga dahon ng kawayan. Ang barangay San Isidro ay tila tahimik, na parang nakikinig sa panunumpa ng isang anak sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang malaking bagyo ang naghihintay. Isang bagyo na hihila kay Marco sa isang konspirasyon na mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Mula ng gabing matagpuan niya ang mukha ng kanyang ina sa mga biktima, halos hindi na natulog si Marco. Ang barangay hall na ngayon ay isang command post ay puno ng mga tambak na dokumento. Ang mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa iba't ibang munisipyo ay kinolekta, bawat pahina ay pumupuno sa mga mesang kahoy. Nakaupo si Marco na may tensyon sa kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata sa pagpupuyat, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagmamarka sa bawat tala gamit ang pulang panulat. May isang pattern na lumitaw. Karamihan sa mga biktima ay mula sa simpleng pamilya, walang mga kaaway, hindi sangkot sa malalaking utang, at walang mga ari-arian na nakakainggit. Ngunit, lahat sila ay nawala sa parehong paraan. Huli silang nakita sa paligid ng palengke, terminal, o mga tahimik na kalsada sa gilid ng bayan. Pagkatapos noon, nawala na ang kanilang bakas. Tinitigan ni Marco ang mga lumang ulat na nakakunot ang noo. Maraming mga ulat na isinulat maraming taon na ang nakalipas ay hindi pala tinutukan. Ang ilan ay tinatakan lamang bilang natanggap at pagkatapos ay nakatago sa mga drawer. Mayroon ding nasa listahan ng mga nawawalang tao, ngunit hindi na sinuri pa. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sadyang hinayaang malimutan ang mga kasong iyon. Hinampas niya ang mesa. "Paano napabayaan ang ganito karaming ulat?" Mahinang sabi niya, ngunit puno ng galit. Ang kanyang kasamahan ay lumingon, sinusubukang pakalmahin siya. Baka inakala ng mga dating opisyal na tumakas lang ang mga babaeng iyon o nagtrabaho sa ibang bansa. Umiling si Marco. Hindi, sobra-sobra na ito. Dose-dosenang tao ang nawala sa parehong paraan, at lahat ay tumuturo sa iisang lugar. Ang barangay na ito. Nang gabing iyon, lumabas siya ng command post at naglakad patungo sa palaisdaan na ngayon ay halos putik na lamang. Ang maputlang buwan ay nagpapakita ng liwanag sa maduming tubig. Ang masangsang na amoy ay nananatili pa, nagpapasikip sa kanyang dibdib. Matagal siyang tumayo doon, hawak ang litrato ng kanyang ina na nakatago sa kanyang pitaka. "Inay, hindi ka pala umalis. Biktima ka pala ng isang krimen na pinagtakpan. Ipinapangako kong bubuksan ko ang lahat." Nang bumalik siya sa barangay hall, isang binata ang lumapit sa kanya. Maputla ang kanyang mukha, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Si Jojo iyon, ang unang nakakita sa mga bangkay. "Sir Marco, may naalala po ako," sabi niya ng mahina. "Ilang gabi bago lumitaw ang mabahong amoy, may nakita akong malaking truck na pumasok sa barangay. Laging sa gabi dumarating, hindi sa umaga." Tumingin si Marco ng matalim. "Alam mo ba kung kanino ang truck na iyon?" Umiling si Jojo. "Hindi po, sir. Pero minsan, nakita ko ang driver na kausap ang isa sa mga tauhan ni Kapitan Hernan." Ang pangalang iyon ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Marco. Ang kapitan ng barangay na iginagalang ng mga residente, ang ti-ama ng barangay, ay may madilim na anino pala sa likod niya. Tinapik niya ang balikat ni Jojo at bumulong na huwag itong sabihin kaninuman. Maaaring mapanganib ito. Mula ng gabing iyon, lalong tumindi ang hinala ni Marco. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpatay o pagtatapon ng mga bangkay. May isang mas malaking network, at may mga maimpluwensyang tao na sadyang nagtatakip dito.
Maaaring nasa paligid lang niya sila, maaaring araw-araw pa niyang kausap. Isinara ni Marco ang kanyang notepad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Mula ngayon, hindi na lamang ordinaryong kriminal ang kanyang hinaharap, kundi isang malalim na konspirasyon na maaaring sumira sa sinumang maglakas loob na buksan ito. Nang gabing iyon, ang hangin sa barangay San Isidro ay mabigat. Dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang tunog ng mga dahon ng kawayan na nagdaragdag sa katahimikan. Nakaupo si Marco sa loob ng kanyang sasakyan, nakatingin sa tahimik na kalsada. Mabigat ang kanyang mga mata sa pagod, ngunit hindi tumitigil sa pag-ikot ang kanyang isipan. Ang mga salita ni Jojo tungkol sa malaking truck ay patuloy na umalinggaw-ngaw. Isang truck na dumarating ng tahimik sa gabi, isang truck na hindi nakikita sa umaga. Bandang hating gabi, isang malabong ilaw ang nakita mula sa direksyon ng pangunahing kalsada. Agad na pinaandar ni Marco ang kanyang sasakyan, ngunit pinanatili ang distansya upang hindi mapansin. Mula sa malayo, nakita niya ang isang kulay abo na truck na dahan-dahang pumasok. Ang mga ilaw nito ay sadyang hininaan, halos hindi makita kung hindi pagtutuunan ng pansin. Huminto ang truck malapit sa isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Ang gusali ay puno ng lumot, butas ang bubong, at matagal nang walang laman. Ngunit ng gabing iyon, dalawang lalaki ang bumaba mula sa truck at binuksan ang likurang pinto. Mula sa likod ng mga anino, maingat na nagmasid si Marco. Narinig niya ang tunog ng metal at pagkatapos ay isang mahinang iyak. Kumulo ang dugo ni Marco. Mayroon pang buhay na biktima. Ngunit bago siya makalapit, mabilis na isinara ng isang lalaki ang pinto. Muling umandar ang truck patungo sa labas ng barangay. Agad na sumunod si Marco, pinapanatili ang distansya. Ngunit, ilang daang metro ang layo, isang motor na may dalawang lalaking nakaitim na helmet ang lumitaw sa likuran. Pinaripas nila ang motor na may malakas na tunog na parang sadyang ipinapakita ang kanilang presensya. Nalaman ni Marco na minamanmanan siya. Kung patuloy siyang susunod, mabubunyag ang kanyang pagmamanman. Sa bigat ng loob, pinili niyang tumabi, pinatay ang mga ilaw, at hinayaang mawala ang truck sa kanto. Uminit ang kanyang dibdib sa galit. Ang pagkakataong iligtas ang biktima ay nawala na. Ngunit, nang gabing iyon, lalong tumibay ang kanyang paniniwala. Ang pagkatuklas sa mga bangkay sa palaisdaan ay hindi tungkol sa sakripisyo, tulad ng ibinubulong ng mga residente. Ito ay malinaw na isang human trafficking ring. Ang mga batang babae ay kinikidnap, ang ilan ay ibinebenta, at ang iba ay itinatapon kapag itinuturing na hindi nakapakipakinabang. At ang barangay San Isidro ay ginagamit bilang tapunan. Kinaumagahan, tinawag ni Marco si Jojo sa command post. Dumating ang binata na maputla, halatang may trauma pa rin. Tinitigan siya ni Marco ng malalim. Jojo, sigurado ka bang nakita mo ang driver ng truck na kausap ang isang taga-barangay? Tumango si Jojo kahit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko po alam ang pangalan niya, pero nakita ko siyang nakaupo sa labas ng opisina ng barangay kasama ang tauhan ni Kapitan Hernan. Huminga ng malalim si Marco, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Ang pangalan ng kapitan na matagal nang iginagalang ng mga residente ay lalong lumalabas sa kwento. Ngunit bilang isang investigador, alam niyang hindi siya dapat padalos-dalos. Kailangan niya ng ebidensya, ng testigo, ng isang pag-amin na hindi maikakaila. Nang gabi, nagsulat si Marco sa kanyang maliit na notebook. Isinulat niya ang kulay abong truck, ang lumang bodega, ang tunog ng iyak, at ang posibleng pagkakasangkot ng isang taga-barangay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit malinaw ang kanyang sulat. Sa kanyang puso, bumulong siya, hindi ako dapat maging pabaya. Bawat hakbang ay maaaring mga hulugan ng buhay. Sa labas, mahabang tumahol ang mga aso na parang nararamdaman din ang tensyon sa hangin. Tumingin si Marco sa maulap na kalangitan. Alam niya ang isang bagay, ang pangangaso ay nagsimula na, at ang kulay abong truck na iyon ang susi sa madilim na sikreto na matagal nang nakatago. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging tahimik ang barangay San Isidro. Bawat sulok ng barangay ay puno ng bulungan. May mga naniniwala pa rin na ito ay resulta ng sakripisyo. Mayroon ding nagsisimulang makaramdam na may totoong krimen sa likod ng lahat ng misteryo.
Ngunit para kay Marco, buo na ang kanyang paniniwala. Nakita niya mismo ang truck na nagdadala ng tao. Narinig niya ang iyak mula sa loob nito. Hindi ito kwentong kababalaghan, ito ay buhay na ebidensya. Sa command post, patuloy na dumarami ang mga ulat ng mga nawawalang tao. Nagsimula na ring makahanap ng tugma ang mga forensic experts sa pagkakakilanlan ng mga biktima sa palaisdaan at sa mga ulat. Isa-isang naging malinaw ang mga pangalan. Karamihan ay mga batang babae mula sa simpleng pamilya. Hindi sila mayaman, hindi mahalagang tao. Sila ay mga dalagang hindi na nakauwi. Tumingin si Marco sa malaking pisara sa command post. Gumuhit siya ng mga linya gamit ang pulang marker, kinokonekta ang mga lokasyon kung saan nawala ang mga biktima. Ang mga linya ay nagtagpo sa isang malaking bilog sa paligid ng barangay San Isidro. Habang mas tinititigan niya ito, mas nagiging malinaw na ang barangay na ito ang naging huling hantungan ng isang madilim na paglalakbay. Nang hapong iyon, nakaupo si Marco kasama ang dalawang kasamahan niya mula sa pambansang pulisya. Pinag-usapan nila ang pag-unlad ng investigasyon. Nagtanong ang isa sa kanila, posible kayang sakripisyo talaga ito. Tinitigan siya ni Marco at sumagot ng matatag. Hindi. Nakita ko mismo. May truck, may mga armadong tao, may biktima na buhay pa. Hindi ito gawaing kababalaghan, ito ay human trafficking. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hangin sa silid. Lahat ay natahimik na pagtanto kung gaano kalaki ang network na kanilang hinaharap. Kung totoo ngang ito ay isang sindikato ng human trafficking, hindi ito maaaring gawain ng maliliit na tao. May malaking pera, may lohistika, at may proteksyon mula sa ilang mga partido. Nang gabi, nakatayo si Marco sa gilid ng palayan na nakaharap sa palaisdaan. Dala ng hangin ang amoy na hindi pa nawawala. Matagal niyang tinitigan ang putik na parang kinakausap ang kanyang ina na nakalibing doon. Inay, hindi pala ito misteryo. Ang gumawa nito ay mga tao, mga sakim na nagbebenta ng buhay ng iba para sa pera. Ipinapangako kong bubuksan ko ang lahat. Hindi kalayuan, lumapit si Jojo na may pag-aalala sa mukha. Sir, narinig kong naniniwala pa rin ang ilang residente na ito ay sakripisyo. Nagsisimula na silang matakot at hindi na magsalita. Tinapik ni Marco ang balikat ng binata. Huwag kang mag-alala, lalabas din ang katotohanan. Nakakita na ako ng sapat na ebidensya. Mula noon, lalong nag-focus si Marco. Sinuri niya muli ang mga tala ng pananalapi ng barangay, mga ulat ng konstruksyon, hanggang sa mga aktibidad ng mga kumpanya sa paligid ng Laguna. Lahat ng tila malinis sa ibabaw, pinaghihinalaan niya bilang isang takip. Habang mas malalim siyang naghukay, mas lalo siyang nakumbinsi na ang network na ito ay malawak, maayos, at pinoprotektahan ng mga taong dapat sana inag-aalaga sa mga mamamayan. Pagsapit ng gabi, muling binuksan ni Marco ang kanyang notebook. Doon niya isinulat ng matatag, ang kasong ito ay hindi sakripisyo. Ito ay human trafficking na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang tao at malaking pera. Isinara niya ang libro. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kadiliman ng barangay. Sa likod ng huni ng mga kuliglig, alam niyang may mga lihim na hakbang na nagmamanman sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot. Buo na ang kanyang desisyon. Mula ng gabing iyon, hindi na siya nag-iimbestiga ng sakripisyo, kundi ng pagbubunyag sa isang malupit na sindikato na nagtatago sa likod ng isang palakaibigang barangay. Nang umagang iyon, ang kalangitan ng Laguna ay maulap, ang mga kulay abong ulap ay nakabitin na tila nagdaragdag sa bigat na nararamdaman ni Marco. Sa barangay hall na ngayon ay isang command post, nakaupo siya sa harap ng mesang puno ng mga dokumento. Pagod ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na umiikot ang kanyang isipan. May isang bagay na bumabagabag sa kanya mula nang ikwento ni Jojo ang tungkol sa driver ng truck na nakitang kausap ang tauhan ni Kapitan Hernan. Kilala si Kapitan Hernan bilang isang palakaibigan at palangiting tao. Pinamunuan niya ang barangay San Isidro sa loob ng 2 termino. Tinatawag siyang ki-ama ng barangay ng mga residente, isang taong laging naroroon sa bawat handaan, tumutulong sa panahon ng anihan, at madalas na nagbibigay ng donasyon para sa mga mag-aaral. Walang sinuman ang naghinala sa kanya. Ngunit dahil dito, lalong nabalisa si Marco.
Ang isang taong masyadong perpekto sa mata ng publiko ay madalas na nagtatago ng isang madilim na panig. Tanghali, nagpa siya si Marco na puntahan ang opisina ng barangay. Gusto niyang makausap si Kapitan Hernan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kapitan nang may mainit na ngiti, tulad ng dati. Sir Marco, labis akong nababahala sa nangyari. Ang ating tahimik na barangay ay nasira na ang pangalan. Pakiusap, hulihin ninyo agad ang may sala. Tumango si Marco habang pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Tila tapat ang ngiti, ngunit may tensyon sa kanyang mukha, na parang may itinatago siya. Sadyang nagtanong si Marco, Kapitan, nakakita na po ba kayo ng malaking truck na pumapasok at lumalabas sa barangay tuwing gabi? Natahimik si Kapitan Hernan ng ilang segundo bago sumagot, hindi ko alam. Baka mga negosyante lang mula sa ibang lugar na dumadaan. Ang sagot ay masyadong mabilis, masyadong maikli. Itinala ito ni Marco sa kanyang isipan, sinabi ng kanyang instinct na may kasinungalingan sa likod ng palakaibigang ngiti na iyon. Nang gabi, muling nagsulat si Marco sa kanyang maliit na notebook. Isinulat niya ang pangalan ni Kapitan Hernan ng malalaking letra. Sa ilalim nito, gumawa siya ng malaking tandang pananong. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang mag-akusa ng walang ebidensya, lalo na sa isang iginagalang na kapitan. Ngunit, ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang tumuro sa iisang direksyon. Ang mga kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi, ang misteryosong truck, at ang mga residente na masyadong takot magsalita, lahat ng bakas na iyon ay tila pumapalibot kay Kapitan Hernan. Ilang araw ang lumipas, isang matandang residente ang tahimik na pumunta sa command post. Balahibo ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang boses. Sir, minsan ko pong nakita si Kapitan na kausap ang dalawang dayo sa daan malapit sa palayan. Maikli lang ang pag-uusap pero halatang hindi ordinaryo. Hindi ko po sinabi kaninuman. Tinitigan ni Marco ang matanda at nagpasalamat sa kanyang maliit na katapangan. Pagkaalis ng residente, lalo siyang nakumbinsi. Si Kapitan Hernan ay hindi lamang alam ang nangyayari, baka bahagi siya ng madilim na bilog na matagal nang bumabalot sa barangay. Nang gabing iyon, matagal na nakatayo si Marco sa harap ng investigation board. Ang pangalan ni Kapitan Hernan ay ngayon ay kasama na ng iba pang pangalan na kanyang pinaghihinalaan, kabilang ang isang malaking negosyante na nagngangalang Don Ricardo Imperial na may madilim na nakaraan sa Maynila. Tinitigan niya ang dalawang pangalan at ikinuyom ang kanyang kamao. Kung totoo ngang konektado sila, siya ay humaharap sa isang network na mas malaki pa sa isang simpleng kaso ng pagpatay. Sa labas, dahan-dahang umulan, binabasa ang lupa ng barangay. Ang tunog ng tubig na tumutulo sa bubong ng barangay hall ay nagpadagdag sa kalungkutan. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at bumulong, Inay, mas malinaw na ngayon. Ang taong iginagalang ng mga residente ay maaaring siya pala ang utak ng lahat ng paghihirap na ito. Nang araw na iyon, ang hangin sa Laguna ay mainit. Ang araw ay nasa itaas ng barangay San Isidro na nagpapatuyo sa mga daan ng lupa. Sa loob ng command post, nakaupo si Marco na nakakunot ang noo. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang brown na folder na naglalaman ng mga bagong dokumento mula sa intelligence team ng pulisya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang binubuklat niya ang bawat pahina. Nakatala doon ang mga transaksyon sa pananalapi ng ilang mga opisyal ng barangay, kabilang ang personal na bank account ni Kapitan Hernan. Maingat na binasa ni Marco. Ang malalaking numero ay malinaw na nakasulat. Ang halaga ay mas malaki pa sa sahod ng isang kapitan ng barangay. Bawat 3 buwan, may pumapasok na daan-daang libong piso. Habang mas binabasa niya, mas lumalakas ang kanyang hinala. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang mas nakakagulat, ang pera ay nagmula sa isang account sa pangalan ni Don Ricardo Imperial, isang mayamang negosyante sa Maynila na matagal nang kilalang madulas. Nasangkot na siya sa mga kaso ng sugal at pandaraya, ngunit laging nakakalusot sa batas. Hindi ba niyaga kay Marco ang pangalang iyon? Alam niya kung gaano kalakas ang impluwensya ni Don Ricardo, at kung gaano kahirap siyang pabagsakin nang walang matibay na ebidensya. Niyurak ni Marco ang dokumento sa kanyang nanginginig na kamay. May direktang koneksyon sa pagitan ni Kapitan Hernan at Don Ricardo. Matagal nang naniniwala ang mga residente na ang kanilang kapitan ay isang mapagbigay na tao,
Ngunit sa katotohanan, tumatanggap pala siya ng pera mula sa isang malaking sindikato. Nang hapong iyon, sinubukan ni Marco na maging normal. Pinuntahan niya ang bahay ni Kapitan Hernan na mas malaki kaysa sa mga bahay ng ibang residente. Sinalubong siya ng kapitan ng may palakaibigang ngiti, pinapasok siya at hinainan ng mainit na tsaa. Malambing ang kanyang boses, na parang tunay na nagmamalasakit sa investigasyon. Ngumiti lamang si Marco, itinatago ang nasa kanyang puso. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kapitan Hernan ay matamis pakinggan, ngunit sa mata ni Marco, lahat ay tila isang maskara. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagsulat si Marco ng mahalagang tala sa kanyang notebook. Tumatanggap si Kapitan Hernan ng malaking pondo mula kay Don Ricardo Imperial. Ang pera ay regular na pumapasok at karamihan ay tinatakpan ng mga tala ng proyekto sa barangay. Ngunit ang halaga ay masyadong malaki, hindi makatwiran kung para lamang sa mga kalsada o sa barangay hall. Nang gabi, nakaupo si Marco sa labas ng command post. Nag-iingay ang mga kuliglig habang ang ilaw ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Muli niyang binuksan ang ulat sa pananalapi at matagal na tinitigan ang pangalan ni Don Ricardo. Kung totoo ngang ito ay bayad para pagtakpan ang human trafficking, ang network na ito ay hindi lamang kinasasangkutan ng mga taga-barangay, kundi pati na rin ng isang malaking negosyante na may malawak na koneksyon. Hindi nagtagal, dumating si Jojo na may dalang isang tasa ng kape. Nag-aalala ang mukha ng binata. Sir Marco, narinig kong nababalisa na ang mga residente. May mga naniniwala pa ring ito ay sakripisyo, pero mayroon ding naghihinala na may mga maimpluwensyang tao sa barangay na sangkot. Tumingin sa kanya si Marco. Hayaan mo silang mag-usap. Habang mas maraming naghihinala, mas mahihirapan ang mga salari na magtago. Dahan-dahan niyang ininom ang mainit na kape. Sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na hakbang ay mapanganib. Ang pag-alog sa mga pangalan tulad ni na Don Ricardo at Kapitan Hernan ay nangangahulugang paggulo sa mga taong may pera, kapangyarihan at impluensya. Ngunit alam din niyang walang katotohanan kung walang katapangan. Isinara ni Marco ang brown na folder, nakatingin sa madilim na palayan. Nang gabing iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili, ang mga transaksyong iyon ang magiging susi upang buksan ang malaking pinto na matagal nang nakasara. Nang gabing iyon, ang kalangitan ng Maynila ay maulap. Naglakad si Marco sa isang makitid na kalye, patungo sa isang bodega malapit sa pier, nakasuot ng simpleng itim na jacket. Sadyang nagdisgis siya upang hindi mapansin. Sa kanyang bulsa, isang maliit na kamera ang nakahanda. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ang lumang bodega na iyon ay madalas na ginagamit ni Don Ricardo para sa kanyang mga ilegal na negosyo. Pagdating malapit sa lokasyon, ipinarada ni Marco ang kanyang motor sa likod ng mga container van. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang mamahaling sasakyan na nakaparada. Ang ilaw ng bodega ay malabo, ngunit sapat na upang makita ang aktibidad sa loob. Ilang mga lalaking nakasuot ng maayos ang naglalakad-lakad, may dalang mga itim na maleta. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado, na parang sanay na. Dahan-dahang gumapang si Marco palapit, pinipigilan ang kanyang hininga sa likod ng pader ng bodega na natutuklap na ang pintura. Inilabas niya ang kanyang maliit na kamera at nagsimulang mag-record. Bigla, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng pinto. Mula sa loob, lumabas ang isang malaking lalaki. Matatag ang kanyang mukha na may maayos na buhok. Nakilala siya ni Marco. Si Don Ricardo iyon. Ngunit ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang isa pang taong lumabas sa tabi niya, si Kapitan Hernan. Nagkamayan sila ng mahigpit, bahagyang tumawa at pumasok sa bodega. Naramdaman ni Marco ang malamig na pawis sa kanyang likod. Tama ang lahat ng kanyang hinala. Magkasabwat ang dalawang ito. Lumapit siya sa gilid ng bodega na may bitak. Mula sa maliit na siwang, narinig niya ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Malinaw ang malakas na boses ni Don Ricardo. Tama na ang bilang. Aalis na ang barko sa susunod na linggo. Kung walang aberya, makakarating lahat sa destinasyon. Sumagot si Kapitan Hernan ng may kalmadong tono. Mabuti. Ligtas na ang barangay ko. Naniniwala sa akin ang mga tao. Walang naghihinala. Hindi na rin magagamit ang palaisdaan. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar.
Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamera. Ang salitang kikargamento ay malinaw na hindi tumutukoy sa mga bagay, kundi sa mga tao. Ang pangungusap tungkol sa palaisdaan ay nag-ugnay sa lahat ng palaisipan. Ang palaisdaan ay isang takip lamang, isang tapunan para sa mga biktimang hindi nakapakipakinabang. Ngunit biglang may isa pang boses na lumitaw, mahina ngunit matatag. May isang pulis na nagsisimulang makaamoy. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Nagulat si Marco. Nabanggit ang kanyang pangalan. Sumagot si Don Ricardo ng malamig. Hayaan mo siya. Kung masyado siyang lumapit, aalisin natin siya. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco. Dahan-dahan siyang umatras, natatakot na marinig ang kanyang paghinga. Malamig na pawis ang tumulo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang gabing iyon, nalaman niyang naglalaro siya sa apoy. Isang maling hakbang at maaaring mawala ang kanyang buhay bago pa man niya mabunyag ang lahat ng sikreto. Agad siyang bumalik sa kanyang motor, pinaandar ito ng dahan-dahan at umalis ng walang bakas. Pagdating sa command post, isinulat niya ang lahat ng detalye sa kanyang notebook. Ang direktang pag-uusap ni Kapitan Hernan at Don Ricardo ay bahagyang na-record niya. Ito ay isang gintong ebidensya, bagaman mapanganib pa rin kung hindi sasamahan ng mga testigo at iba pang datos. Matagal na nakaupo si Marco, nakatingin sa investigation board na puno ng pulang mga linya. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Ang Barangay San Isidro ay isang maliit na entablado lamang ng isang malaking drama ng human trafficking na kontrolado ng mga makapangyarihang tao. At siya, isang batang investigador, ay masyado nang malalim ang pagkakasangkot upang umatras. Nang gabing iyon, hindi na naging tahimik ang Barangay San Isidro. Ang pangunahing kalsada ay puno ng mga nag-aalalang residente. Ang ilan ay may dalang sulo, ang iba ay may hawak na kawayan. Narinig nila ang balita na ang mga tauhan ni Don Ricardo at Kapitan Hernan ay nagtitipon sa barangay hall. Isang malaking siga ang nagliliyab na nagpapagalaw sa mga anino ng kanilang mga tensyonadong mukha sa mga pader na kawayan. Nakatayo si Marco sa harap ng mga residente kasama si Benitez, ang kanyang kasamahan mula sa pambansang pulisya, at si Jojo. Puno ng determinasyon ang kanilang mga mukha kahit pagod na. Alam ni Marco na ang gabing ito ang magiging mapagpasya. Tiningnan niya ang mga residente at nagsalita ng malakas, tapos na ang panahon ng ating pananahimik. Ang palaisdaan, ang bodega, at lahat ng mga biktimang inilibing sa putik ay patunay na totoo ang krimen. Ang may gawa nito ay hindi mga engkanto, kundi mga taong araw-araw ninyong nakikita. Narinig ang mga mahinang sigaw. Nagtinginan ang ilang residente, naghahanap ng lakas ng loob sa isa't isa. Hindi nagtagal, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng barangay hall. Mula sa loob, bumaba si Don Ricardo na may maayos na damit at mayabang na ngiti. Sa kanyang tabi, nakatayo si Kapitan Hernan na may blangkong mukha, sinusubukang manatiling isang iginagalang na lider. Lumapit si Don Ricardo, pumalakpak, at nagsalita ng malakas, "Magaling kayo, pero huwag ninyong kalimutan, may pera ako. Sa pera, lahat ay mabibili ko, pati na ang buhay ninyo." Lumapit si Marco. Hindi palaging kayang takpan ng pera ang dugo. Mayroon na kaming ebidensya, ang recording ng pag-uusap ninyo ni Kapitan Hernan sa bodega. Malinaw ang boses ninyo, na-record ang plano ninyo. Nagsimulang mag-ingay ang mga residente. Sinubukan ni Kapitan Hernan na ipagtanggol ang sarili, sumisigaw na lahat ay paninira. Ngunit bigla, si Aling Rosa, ang inang nawalan ng anak, ay lumapit na mailuhang tumutulo. Kung ganoon, bakit nawala ang anak ko matapos siyang huling makasama ng mga tauhan mo, Kapitan? Bakit sa tuwing nagtatanong kami, sinasabi mo lang na manahimik kami? Isa-isang nagsalita ang iba pang mga residente. Ang mga bulungan na matagal nang pinigilan ay naging malalakas na sigaw. Lahat ng kwentong nilamon ng takot ay ngayon ay lumabas. Namutla si Kapitan Hernan, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas. Biglang nagsenya si Don Ricardo, at ang kanyang mga tauhan ay naglabas ng mga baril. Naging tensyonado ang sitwasyon. Umatras ang mga residente, ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang manatili sila. Sa matatag na boses, sinabi niya, ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa ebidensya.
ito ay tungkol sa ating katapangan na protektahan ang ating barangay. Kung aatras tayo, ang ating mga anak ang magiging susunod na biktima. Nagsimula ang gulo. Naghampasan ang mga kahoy, nagliparan ang mga bato, at bumasag sa gabi ang mga putok ng baril. Ang apoy mula sa mga sulo ay kumalat sa mga dayami, lumaki ang apoy. Ang barangay ay naging isang larangan ng digmaan. Nakipaglaban si Marco sa isang tauhan ni Don Ricardo, sinasalag ang mga suntok gamit ang isang matigas na kawayan. Pinoprotektahan ni Edith Benitez ang mga residente gamit ang kanyang baril, nagpaputok ng babala sa hangin. Si Jojo, kahit bata at takot, ay tumakbo upang tulungan ang mga residenteng natumba. Hinila niya ang isang matandang lalaki sa isang ligtas na lugar at bumalik na may tapang sa mukha. "Huwag kayong matakot, marami tayo." Kakaunti lang sila, sigaw niya, na nagpasigla sa mga residente. Sa gitna ng kaguluhan, biglang narinig ang tunog ng mga sirena. Ang mga pulang at asul na ilaw ay tumagos sa kadiliman. Dose-dosenang pulis ang dumating na may mga tactical vehicle. Nagpanik ang mga tauhan ni Don Ricardo. Ang ilan ay sumuko, ang ilan ay tumakas, ngunit agad na nahuli. Sinubukan ni Don Ricardo na tumakbo papunta sa kanyang kotse, ngunit hinarangan siya ni Marco na may nakatutok na baril. "Tapos na ang paglalakbay mo." Mumisi si Don Ricardo, sinusubukang maging mayabang. "Sa tingin mo, nanalo ka? Kayang ilabas ako ng pera ko sa kulungan kahit kailan." Tiningnan siya ni Marco ng malamig. "Hindi sa pagkakataong ito. Bukod sa ebidensya ng iyong krimen, may isang biktima na pinakamahalaga sa akin, ang aking ina." Natahimik si Don Ricardo. Agad siyang pinusasa ng mga pulis. Si Kapitan Hernan ay kinaladkad ng mga residente, ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Wala nang naniniwala sa kanyang palakaibigang ngiti. Pagsikat ng araw, may manipis na usok pa mula sa mga natirang apoy. Ang barangay San Isidro ay tila pagod, ngunit sa unang pagkakataon, may liwanag ng pag-asa. Sama-samang nakatayo ang mga residente, pinapanood ang 2 taong kanilang kinatatakutan na isinakay sa sasakyan ng pulis. Sumigaw sila ng tagumpay, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas ay nanaig ang katapangan sa takot. Nakatayo si Marco sa tabi ng daan, nakatingin sa kalangitan na nagsisimulang lumiwanag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang litrato ng kanyang ina. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. "Inay, hindi na sayang ang iyong paghihirap. Nahanap ko na ang katotohanan." Lumingon siya sa mga nagkukumpulang residente. Kalmado ang kanyang boses, puno ng kahulugan. "Tandaan ninyo, maaaring itago ang kasamaan sa likod ng isang ngiti, ngunit walang mas malakas kaysa sa katapangan na sabihin ang totoo." Nang araw na iyon, nagsimula ng bagong kabanata ang barangay.